Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcaster from Albay. So dito muna muli tayo mga kababayan sa ating podcast, Life with Dante M. Pag-usapan natin itong ilang mga showbiz personalities. Kasi yung ibang mga showbiz personalities po, hindi na rin makatiis sa issue ng impeachment. Yan si Jan Arcilla, galit na galit. Nakaka-PUTA niya, nagtatanga-tangahan. Sabi ko sa inyo mga kababayan, affected pati yung buhay ng mga showbiz personalities, hindi na makatiis, nagsasalita na rin sila mga kababayan. Kaya sabi dito, beast mode at napamura pa ang award-winning actor na si Jan Arcilla sa ilang individual o pangyayari na nagpakulo ng kanyang dugo. Nakakakulo man talaga po ng dugo yung mga pangyayari. Yung sa buhatan, mga kababayan, pinagtatakpan nila yung masamang gawain. Sabi rito, sa kanyang Facebook account, mababasa ang patutsada ng veteran actor na pinaniniwala ang may connect sa naging desisyon ng Senate Impeachment Court sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. May viral nga po, mga kababayan, na video kung paano pinagtulungan po si Risa Hontiveros ng mga Sara senators, si Amy Marcos, kinatshort po yung pagsasalita po ni Risa Hontiveros sa tulong ni Joel Villanueva. Ito po, pakinggan ninyo itong report ng bilyonaryo nyo si Corina Sanchez. Ng isang motion ni Senator Risa Hontiveros. Ito ay bago nagkasagutan na ang dalawang senadora sa kasagsagan ng debate sa impeachment ni VP Sara. Ang depensa ni Senator Villanueva sa agenda report ni Hannah T. Holy cam. Inaprubahan natin mo Ayan si Amy Marcos. I have the floor, Mr. President. I have the floor, Mr. President. Kuha ng Bilyonaryo News Channel ang ngayoy kalat na video. Isang eksena bago magpalitan ng salita sina Senators Risa Hontiveros at Amy Marcos. Kita ang tila pagkonsulta ni Senator Amy kay Senator Joel Villanueva bago mag-raise ng point of order habang nagsasalita si Hontiveros. Umani ito ng samot-saring batikos online, lalo't nagmistulang tinuturuan niya si Marcos na lumapit sa podium, kasama si Senator Bato de la Rosa. Pero, paano nga ba ito nangyari noong June 10? Una na kasing nagmosyon si de la Rosa na i-dismiss na ang impeachment complaint laban kay VP Sara. I respectfully move that in view of its constitutional infirmities Si Botas. and questions on the jurisdiction and authority of the 20th Congress, the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. Tinangka ni Senator Bongo magsalita pagkatapos niya Unconstitutional na po. sinubukang pigilan ni Hontiveros. Ginagawa nila Matapos pambabasto isuspindi sa ang ating sesyon, konstitusyon. sinubukang i-move ni Senator Hontiveros Judge sila, tapos magpamosyon at magpasalita matapos ni De La nag-aktong Rosa mga dahil abogado nakabinbin pa ni rin ang Sara. dapat sanay panunumpa nila bilang Senator Judges. Alinsunod sa napagkasunduan nilang motion isang araw bago iyon. Paliwanag ni Senator Joel, lagi raw siyang natatanong sa floor at nag-procedural question lang si Senadora Amy. Sa patong-patong na naging motion, pwede ang mag-point of order. Dati na rin naging majority floor leader si Senator Joel, na anak ni Jesus is Lord Church founder, Brother Eddie Villanueva. Maging si Attorney Jesus Falsis nag-react din sa video. Sabi niya, sinusulsulan daw ni Villanueva si Marcos para guluhin si Hontiveros. Depensa naman ni Villanueva, clearly, malisyoso ang naging pagkalat ng video. At kung minority block naman ang may point of order, ganun din ang gagawin niya. Matapos ang mahabang debate noong araw na yon, saka dinisisyonan ni Senate President Cheese Escudero na kailangang mag-convene bilang impeachment court para mapagdesisyonan kung ano ang gagawin sa impeachment case ni VP Sara. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel. Holy Campo.
yung mga balahurang gawain ng mga senador. Kaya pati yung ating mga artista po, mga showbiz personality, hindi na magatiis, nagsalita na talaga sila. Kaya sabi ni Jan Arcilla, nakakakilabot, mirong alam mo na hindi naman talaga tanga, pero nagtatanga-tangahan kasi tanga at mangmang ang tingin nila sa mamamayang Filipino. Sinalaula po ng mga senador yung kanilang sesyon. Kaya sabi dito, naniniwala ang kanyang mga FB followers na para sa mga senador ang kanyang hugot matapos magdesisyon na ibalik sa House of Representatives ang impeachment laban sa Vice Presidente. Kaya sabi ng mga netizens pong nakabasa ng pagkainis ni Jan Arcilla, kalma lang, may karma din yang mga yan. Kalma lang, General. Siya kasi yung aktor mga kababayan doon sa bida sa General Luna. Sabi ng isa pa, yes, pinoprotektahan. Pinaglalaban nila mga kakampi nila. Loyal sila doon. Pero sa taong bayan na nagluklok sa kanila at saan sila nanumpa ng tungkulin ay tila baliwala. You see, mga kababayan, galit yung ating mga mamamayang Pilipino. Sabi ng isa pa, agree, at itong mga artista sa Senado, sinisira ang integrity ng Senado, pati industriya, at matitinong artist ay nababahiran. How proud can they be? Sabi ng isa pa, General Luna mode activated, kapanalig nyo kami, General. Nakita nyo na po? Sabi pa ng isa rito, hindi lang tanga at mangmang ang tingin nila sa mga taong bayan. Tingin nila ay bayaran ang mga tao. Sabi dito sa balita, nauna rito, nagpost din si Jan ng mahabang ariya sa FB na may kinalaman pa rin sa mga nanunungkulan sa gobyerno at sa takbo ng politika sa Pilipinas. Ang mga senador, kongresista, lahat ng opisyal mula taas sa itaas hanggang sa pinakang mababa, pinupundoan niya ng milyon-milyon o bilyon-bilyon sa kabuuan at sinisuldan mula sa pera ng bayan, galing sa buwis ng mamamayan at mga inutang ng pamalaan. Interes ba ng bayan ang pinaglalaban nila? Madami sa aming mga Gen X at boomers ang nagkamali sa mga pinili namin na dekada nang nakaupo, pati pamilya nila nakapwesto at yumama na. Grabe po ang affected masyado si Jan Arcilla. Umunlad ba ang bayan natin? Hindi porkit matataas na ang building at madaming pinatatayong infrastructure ay maunlad na ang bayan. Sino ba ang kumikita dyan? Negosyante at politiko? Libreng mataas na kalidad ng hospital para sa lahat. Libreng pag-aaral na maayos ang mga pasilidad para sa lahat, mababang presyo ng pamasahe at mga bilihin, trabaho para sa lahat ng mataas na sweldo. Trabaho sa lahat at mataas na sweldo, sabi po ni Jan Arcilla. Meron na ba tungkuling resolbahan yan ng lahat ng nakaupo? Umunlad na ba o umayos man lang ang buhay ng pamilya ninyo? Ilang dekada na ba silang nakaupo at ilang batas na ba ang nagawa? Nasolve ba ang kahirapan ng bansa? Itong kahirapan ng bansa, mga kababayan, kailangan tulong-tulong tayo. And we have to educate ourselves. Bakit mahirap? Iyon dinidiscuss lagi natin Bakit mahirap ang karamihan sa atin pong mga kababayan? Kasi yung mindset niya para sa mahirap po. Poor mindset, sabi ng mga magagaling na success coach tulad ni Robert Kiyosaki. Magbasa kayo, magbasa. Paano umunlad yung buhay natin? Pag maunlad ang buhay ng bawat Pilipino kasi ay yung mindset maunlad po. Pag ang mindset mo hindi maunlad, pobre ka. Poor mindset equals poverty. Yan man lang po. Rich mindset equals wealth. Pag maunlad yung buhay ng bawat isa sa atin, maunlad yung community. Di ba? Maunlad ang bansa, maunlad ang lungsod, maunlad ang bansa. Kasi siyempre, yung mga tao, maunlad yung pamumuhay. So importanteng tulungan po natin ang ating mga sarili na mapaunlad po yung ating ating buhay. You have to learn
the mindset of the rich people. Huwag nating kainggitan yung mga taong umuunlad sa buhay. Huwag puro reklamo. Di ba? Tulungan ninyo yung inyong sarili kung paano umunlad. Diskubrihin ninyo bakit yung inyong kapitbahay umaasenso at kayo ay napag-iwanan na ng panahon. Ang problema kasi natin po, yung pag-uugali na mainggitin, imbis magtanong doon sa umaasenso na yung buhay, kinaiinggitan, nagagalit siya. Bawal umasenso sa buhay. Iwagsin natin yung ganon. At sabi ko nga ito, ang daming opportunity binibigay mga kababayan sa atin ng technology, yung cellphone po, yung Facebook, yung YouTube. Alam ba ninyo, tingnan ninyo mga content creators, kung ano-anong mga contents yung ginagawa. Pagkatapos, afterwards, after several months, makita ninyo may bahay ng maayos. May nakita po ako mga content creators. May bata nga po lang. Bata pa siya. Yun na, nag-full time siya. Bisaya. Nakalimutan ko yung pangalan ng channel. Yumaman na sila. May sasakyan na po. Napakabata pa, mga kababayan. Siguro nasa high school lang yun. Na Bisaya. May gifted siya sa pagiging comedian. So hindi man siya pwedeng mag-apply sa, napakahirap mag-apply sa pagiging artista. So through social media, nag-create siya ng channel. Ayun, mga kababayan, mayaman na. You see? Eh sabi ni Jan Arcilia, mamaya ikuhan ko sa inyo, yung isa pang content creator, umasenso. Panahon nyo mga Jinsei at millennial, sa bawat darating na butuhan, I'm sure malinaw na sa inyo ang solusyon. Palitan nyo na ang lahat ng isang dekada nang nakaupo. Palitan nyo na ang mga mag-anak na nakapwesto. Yun ang layunin ng botohan, hindi ba? Palitan ang ng mga bago at mas mahusay ang mga unang umupo. Hindi para panatiliin sila sa pwesto, iakyat sa pwesto ang mahusay at epektibo, tanggalin ang hindi, mag-research ng mga bago at tamang tao. Tama naman yung sinasabi niya na yung mga sobra-sobra na mga kababayan, tumanda na, hindi pa napalitan mga kababayan, ginawang negosyo yung politika. Pero tingnan ninyo, it's always business. Politika ginawang negosyo. So, paano umasenso? Magnegosyo. Di ba? Be an entrepreneur. Kaya lang, pag yung politika na ginamit mo sa negosyo, yun ang problema. Kasi yung negosyo mo, sinasiphon yung taxes ng mga mamamayang Pilipino. Yun ang mali. Di ba po? Pero kung halimbawa, yung negosyo mo na politika, nandun pa rin sa serbisyo, nakatuon. Mas marami pa rin serbisyo, maganda rin yun. Di ba? Nakakatulong para sa ating mga mamamayan. Saka hindi lahat ng mga bagong politiko mahusay. Marami din na mga bago pa lang po sa politika, naging trapo na. Di ba pa? Ito, isang content creator mga kababayan na dati mahirap. Yan si Vernacular Vlogs. Sabi niya rito, dati nangangahoy lang kami sa kabundukan para may panggatong. Tingnan ninyo, may kotse, may magandang bahay. At malaki yung compound niya. Di ba? Yan na yung kanyang pamilya. So, di ba nakaka-proud ang ganito? So, imbis mainggit tayo sa mga umasenso sa buhay, itanong ninyo kung bakit siya umasenso. Anong sikreto? Bakit siya sumikat? Kopyahin ninyo. Ganun lang. Yung iba kasi ma-pride. Pag ma-pride ka, tapos ayaw mong mangopya, lahat naman po dito kopya. Tayo mismong tao, kopya from the image of God. Di ba? Sa creation ng tao, we were created in the image of God. So kinopya lang tayo sa imahe ng Diyos. Yung Jollibee, kopya sa McDo. Anong problema doon? Umasinso, yumaman yung may-ari. So huwag kayong tawag dito, huwag kayong mahiya mangopya. Basta tama yung pangopya ninyo, basta hindi makopyright. May innovation, mga kababayan. Yung ginawa ng Jollibee, may innovation siya. Lasang Pinoy. Langhap sarap.
Di ba? Competitor siya ngayon ng McDo. Ganun lang po, mga kababayan, ang pag-asenso sa buhay. Dapat may mindset ka ng mayayaman. Huwag kagalitan yung mayayaman. Kundi, tanungin ninyo kung bakit mayaman siya. Kopyahin ninyo yung pag-ugali niya. Yung magagandang pag-ugali lang. Huwag nang isama yung pangit. Pangit na pag-ugali. Nakaka-inspire ito. Dati nangangahoy lang kami sa kabundukan para may panggatong. Dati pumupunta pa kami ng bukid para may pangulam. Dati nakikiani lang kami para may panggasto sa araw-araw. Dati kailangan namin paghirapan lahat pa para makaraos sa buhay. Maraming pinagdaanan na pagsubok at hirap pero never sumuko. Nangarap at nagsumikap para sa pamilya at pangarap at patuloy na magsusumikap sa buhay. Malayo na pero malayo pa. Maraming salamat po Lord sa lahat ng mga blessings. Yan pa, mga kababayan, ang sikreto ng pag-asenso sa buhay. Dapat marunong kang magpasalamat sa mga blessings. May mga tao po, kahit tulungan mong tulungan, wala lang, tanggap lang ng tanggap. Wala ka man lang marinig na, oy, thank you. Kaya ka hindi umaasenso sa buhay kasi hindi ka marunong magpasalamat doon sa nagbibigay sa iyo ng blessings. Una sa ating Panginoon, di ba? Ito, masinso si Vernacular Vlogs. Marunong siyang magpasalamat. Wala man pong bayad magpasalamat. Pag binigyan ka ng favor ng kapatid mo, ng tatay mo, ng kung sino, kaibigan mo, binigyan ka ng favor. Gaano man kaliit, gaano man kalaki, magpasalamat ka. Yan ang turo ko sa inyo. Pero pag hindi ka marunong magpasalamat, hindi na yan susundan na blessing. Wala nang susunod yan. Kasi maiinis sa'yo yung tao na nagbibigay sa'yo ng tulong or blessing. Hindi ka man lang marunong magpasalamat. Yun na lang yung hinihintay niya. Kaya nga tinuruan tayo na magpasalamat. In everything give thanks, sabi sa Word of God. Tingnan ninyo, sabi ni Vernacular Vlogs. Vernacular pala, Vlogs. Naalala ko noon, nagsisimula ako bilang vlogger, content creator. Pinagtatawanan ako ng ibang tao. Wala daw akong mararating at para daw akong tanga dahil sa mga pinagagawa ko. Gano'n naman talaga sa una. Hindi ka na nga magawang suportahan, tatawanan ka at lalaitin pa. Pero ginamit ko lahat yun para magpatuloy dahil mas naniniwala ako sa sarili ko. Ginawa kong motivation ang kanilang panlalait para lalo ko pagalingan. Ngayon, masaya ako dahil unti-unti nang nagbubunga ang aking mga pagsisikap at natutupad na ang aking pangarap para sa aking pamilya. Yung dating pinagtatawanan ngayon may narating na. Alam kong malayo na pero may mas malalayo pang mararating. Maraming salamat po Lord sa lahat ng mga pagpapala. Maraming salamat din po sa mga taong nagtiwala at patuloy na sumusuporta. Ito yung ginagawa niyang content po. Nagtitinda siya, maliit na tindahan. Tapos may mga mangungutang. Kinagagalitan niya, may kausap siyang bata na laging nangungutang kung ano-anong pangangailangan. Mali-mali na pagsalita. Ako nagugustuhan ko po siya kasi nakaka-entertain masyado. Napakagaling ng komedyante. Tingnan niyo, sumikat. Na-invite sa mga sa GMA yata, na-feature na yung buhay niya. You see? At may mga guesting na siya, mga kababayan sa pelikula. O tingnan ninyo. Yung isa nga, si Baby Giant. O isa pa yun. Bansot, mga kababayan, sumikat. Ngayon, mayaman na. Mindset po. Yan. Kung ang mindset mo, mindset ng, may pangarap ka. Mindset ng mayaman, laging nangangarap. Aasin ka sa buhay. At huwag mong pakikinggan yung mga sinasabi ng mga mapanlait. Tulad nito ni Vernacular. Ganon din po ako nung magsimula ako as content creator. 2016, kung ano-anong hanggang ngayon. Grabing nang lalait sa akin. Hindi ko man pinapansin kasi alam ko, inggit man lang sila. Kung ano-anong mga pamimintas,
Sa itsura ko, unggoy daw ako, gorilya. Napakalaki daw ng ano ko, ng aking labi. Bisngag ang dungo. Laikit pa ninyo ako. Ay ano, paki ko sa inyo. O, di ba? Ganun po, never surrender. At yung mga negativities po, mga toxic people, huwag ninyong papansinin yung mga toxic people kung gusto ninyong umasenso. So, yon ang ating tip, mga kababayan, sa inyo. Mindset. Ang lahat nasa mindset. Gusto mong umangat sa buhay, dapat ang mindset mo tama. Pag mali yung mindset ninyo, hindi ka talaga asenso. So that's it. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe dito sa ating podcast channel natin, Life with Dan TM, click subscribe po. And share ninyo. Kung halimbawa may napulot kayo na papakinabangan ninyo dito sa ating podcast, share ninyo sa inyong mga kaibigan para pati sila mabago yung mindset, ma-inspire. At tandaan po natin, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.